Noong ika-19 ng Nobyembre taong 2015, sa gitna ng tila payapa ngunit mabilis na umuunlad na lungsod ng Davao, isang matinding sindak ang lumalaganap sa mga panggabing kalsada. Kapag sumasapit na ang malalim na gabi, kapag patay na ang karamihan sa mga ilaw at bihira na ang dumadaang sasakyan, may mga aninong nag-aabang sa bawat kanto. Hindi mo alam kung kailan ka magiging susunod na biktima. Isang kisap mata lang, ang tahimik at payapang buhay ng isang mamamayan ay biglang maaagaw. Ito ang realidad na kinatatakutan ng marami noong panahong iyon. Ang makatagpo sa gitna ng dilim, ang isang nilalang na walang takot pumatay o magnakaw alang-alang sa mabilis na pera. Isang madugong kaganapan noong gabing iyon noong Nobyembre 19, 2015, ang muling gumising sa matinding takot ng publiko. Si Ramon Mercado, 35 years old, na matagal nang pinaghahanap ng batas at hinihinalang responsable sa serye ng robbery hold-up, ay pumasok sa isang sitwasyon na wala ng balikan. Isang gabi na nagsimula sa mabilis na pagnanakaw, ngunit natapos sa nakakapangilabot na palitan ng bala sa pagitan ng masamang elemento at ng mga otoridad. Subukan mong i-imagine ang eksenang ito. Naglalakad ka pauwi sa isang madilim at tahimik na daan sa Davao. Ang tanging naririnig mo ay ang kaluskos ng mga dahon at ang sarili mong mga hakbang. Biglang maihinto na motorsiklo sa tabi mo. Walang maraming salita, maitututok sa iyong malamig na bakal. Sa mga sandaling iyon, ramdam mo ang malamig na pawis na tumutulo sa iyong likod. Ang tibok ng puso mo parang sasabog sa iyong dibdib. Wala kang magagawa kundi ibigay ang lahat ng gamit mo. Habang nagdarasal na sana, lumipas sa minutong iyon, nabuhay ka pa. Ito ang eksaktong takot na ipinadama ng 35 years old na suspect na ito, na kilala bilang leader ng isang marahas na grupo sa lungsod. Mabilis at walang awa siyang kumilos sa mga kalsada. Ngunit sa gabing iyon noong Nobyembre 19, 2015, tila sumobra ang kanyang lakas ng loob. Ang hindi niya alam, ang gabing iyon na akala niya ay isa na namang mabilis nakita, ang magiging huling gabi ng kanyang buhay sa mundong ito. Ang mga kalsada ng Davao noong Nobyembre 2015 ay naging saksi sa napakaraming krimen bago ang matinding paghihigpit ng batas. Sa bawat barangay, may mga kwentong pabulong tungkol sa mga lalaking nakamotorsiklo na lagi nakatago ang mukha sa ilalim ng helmet. Sila ang mga demonyo sa kalsada na nag-aabang sa mga call center agents, sa mga estudyanteng galing sa gabi na klase, at sa mga maliliit na negosyante na pauwi na sa kanilang mga pamilya. Walang pinipili ang kanilang kasakiman. Bata, matanda, lalaki o babae, kapag nandoon ka sa maling lugar at maling oras, ikaw ang magiging susunod nilang target. Ngunit paano nga ba nagsimula ang madugong serye ng mga kaganapang ito noong Nobyembre 19, 2015? Paano nagbago ang isang simpleng gabi ng patrolya ng mga pulis upang maging isang senaryo ng totoong digmaan sa kalsada? Himayin natin ang bawat detalye ng madugong engkwentrong ito, ang naging huling kabanata ng buhay ni Ramon, kung paano nagtapos ang kanyang marahas na pamamayagpag sa kamay ng batas. Upang lubos nating maunawaan ang buong pangyayari noong ika-19 ng Nobyembre taong 2015, kailangan nating balikan ang eksaktong oras at panahon bago nangyari ang madugong engkwentro. Nagsimula ang lahat sa isang ulat na natanggap ng Davao City Police Office. Bago pa man ang gabing iyon ng Nobyembre 19, marami nang natatanggap na reklamo ang kapulisan tungkol sa isang lalaki na nakamotorsiklo na madalas mang-agaw ng mga bag, cellphone at pera sa mga liblib at kulang sa ilaw na kalsada. Alas 10 ng gabi noong Nobyembre 19, 2015, isang tawag ang pumasok sa hotline ng pulisya. Ang 23 years old na estudyante na si Juan de la Cruz ay dumating sa headquarters na nanginginig sa takot at may mga pasa sa braso. Ayon sa pahayag ng biktima, halos alas 9:30 ng gabi habang siya ay naglalakad sa isang medyo tahimik na kalsada,
Bigla siyang ginipit ng isang di kilalang lalaki na nakasakay sa isang motorsiklong walang plaka. Inilabas ng sospek ang isang baril, tinutukan ng biktima sa dibdib, at pilit na kinuha ang kanyang bag at wallet. Dahil sa insidenteng ito noong Nobyembre 19, 2015, agad na nagkasa ng isang malawakan at mabilis na mobile patrol operation. Ang Davao Police sa ilalim ng pamumuno ng 42 taong gulang na tactical commander na si Captain Eduardo Santos. Ang utos sa mga tauhan, magmatsyag sa mga kaduda-dudang individual na tumutugma sa paglalarawan ng mga biktima. Ang paglalarawan sa sospek, isang lalaking naka-jacket na itim, naka-helmet at may bitbit na baril na nakatago sa kanyang baywang. Alas 11 ng gabi noong parehong petsa, habang nagpapatrolya ang mga pulis sa isang madilim na bahagi ng diversion road, napansin ng mga otoridad ang isang lalaki nakamotorsiklo na napakaduda ng kilos. Mabilis ang pagtakbo nito at patay ang ilaw ng kanyang sasakyan habang bumabagtas sa kalsada. Nang subukan ng mga pulis na lapitan ng motorsiklo upang mag-issue ng checkpoint inspection, agad na pinabilis ng sospek ang takbo ng kanyang sasakyan. Dito na nagsimula ang isang tensyonadong habulan sa gitna ng kadiliman. Mabilis na nagpalitan ng impormasyon ng mga pulis sa pamamagitan ng radio. Nagkaroon ng koordinasyon sa iba pang mga patrol units upang harangan ng mga posibleng daanan ng tumatakas na kriminal. Ang habulan ay nagpatuloy sa mga pasikot-sikot na kalsada ng barangay. Bawat liko ng motorsiklo ay mabilis na sinusundan ng mga mobile cars ng pulisya. Ramdam ang matinding tensyon sa ere habang pumapainlang ang tunog ng mga sirena sa gitna ng tahimik na gabi. Nakarating ang tumatakas na sospek sa isang medyo liblib na kalsada na napapalibutan ng mga bakanteng lote at matataas na damuhan. Dahil sa bilis ng kanyang takbo, nawala ng kontrol ang kanyang motorsiklo at sumemplang ito sa tabing daan. Ngunit sa halip na sumuko at itaas ang kanyang kamay, mas pinili ng 35-year-old na lalaki na si Ramon Mercado ang isang mapanganib na hakbang. Bumangon siya mula sa pagkakabagsak, bumunot ng baril at agad na nagpatutok sa direksyon ng mga umaasang pulis. Dito na formal na nagsimula ang madugong engkwentro na magtatapos sa kanyang buhay. Ang tunog ng unang putok ng baril ay sumira sa katahimikan ng gabi sa Davao noong Nobyembre 19, 2015. Isang matalim na tunog na nagudyat ng simula ng isang buhay at matayang labanan sa pagitan ng magkabilang panig. Ang mga pulis na nakatutok na ang mga baril at nakahanda sa anumang banta ay mabilis na humingi ng cover sa likod ng kanilang mga patrol car. Si Ramon Mercado na nagtago sa likod ng isang sementadong poste at mga matataas na damo ay patuloy na nagpapaputok ng kanyang armas. Ayon sa opisyal na ulat ng pulisya, paulit-ulit na sinabihan ng lead officer na si Captain Eduardo Santos ang sospek na ibaba ang kanyang baril at sumuko na maayos. Gumamit sila ng megaphone upang iparating ang mensahe. Sumuko ka na! Nakapaligid na ang mga pulis! Ibaba mo ang baril mo! Ngunit tila bingi ang 35-year-old suspect sa mga babalang ito. Mas pinili ng armadong lalaki na magpakawala pa ng mas maraming putok patungo sa mga otoridad, na tila baga nakahandang mamatay kaysa makulong na matagal na panahon. Dahil sa direktang banta sa buhay ng mga nakatalagang pulis, walang ibang opsyon ang mga otoridad kundi ang gumanti ng putok. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok sa loob ng ilang minuto doon sa isang bakanteng lote. Ang dilim ng gabi ng Nobyembre 19, 2015 ay paminsa-minsang nawawasak ng mga liwanag na nagmumula sa dulo ng mga baril. Ang bawat putok ay nagdudulot ng matitinding kaba, hindi lamang sa mga pulis na nasa gitna ng bakbakan, kundi maging sa mga residente sa malapit na barangay na nagtago na lamang sa ilalim ng kanilang mga kama at nagdadasal para sa kanilang kaligtasan. Sa gitna ng palitan ng bala, sinubukan pa ng sospek na tumakbo patungo sa mas madilim na bahagi na bakanteng lote upang makatakas. Habang tumatakbo at patuloy na nagpaputok pabalik, mabilis na nakipagpalitan ng oposisyon ang tactical team upang harangan ang kanyang daanan. Ang galing at pagsasanay ng mga pulis sa ganitong uri ng krisis ang naging susi upang hindi makalayo ang armadong lalaki. Isang tumpak na putok mula sa baril ng pulisya ang tumama sa katawan ng sospek.
Bumagsak ito sa lupang may halong dugo at putik. Sa kabila nito, sinubukan pa rin itong itaas ang kanyang baril, ngunit dahan-dahang nawalan ng lakas ang kanyang katawan dahil sa natamong mga pinsala. Nang makitang hindi na nagpapaputok ang lalaki, dahan-dahang lumapit ang mga pulis gamit ang kanilang mga tactical flashlights habang nakatutok pa rin ang kanilang mga armas upang masigurong ligtas ang paligid. Nang marating ng mga otoridad ang kinaroroonan ng sospek, nakita nilang nakahandusay na ito at wala na masyadong malay. Habang nasa tabi nito ang ginamit na baril. Agad na tumawag ng medical team at ambulansya ang kapulisan upang bigyan ng paunang lunas ang sospek. Ngunit pagdating sa ospital, eksaktong alas 3 ng madaling araw noong Nobyembre 20, 2015, idineklara itong dead on arrival. Dito na opisyal na nagtapos ang gabi ng karahasan ng nasabing kriminal na si Ramon Mercado. Matapos ang madugong engkwentro, madaling araw ng Nobyembre 20, 2015, agad na idineklara ng Davao City Police Office ang lugar bilang isang active crime scene. Dumating ang Scene of the Crime Operations o SOCO team sa pamumuno ng 51 taong gulang na investigador na si Major Fernando Cruz upang gawa ng masusing investigasyon at mangharap ng mga ebidensya sa pinangyarihan ng barilan. Ang buong kalsada at bakanteng lote ay nilagyan ng yellow crime scene tape upang walang sino man na makapasok at makasira sa mga ebidensya. Sa pagsusuri ng SOCO team noong umaga noong Nobyembre 20, 2015, nakuha sa mismong tabi ng nasawi ang isang caliber 38 na baril na wala nang natitirang bala sa silindro nito, pati na rin ang ilang basyo ng bala na nagmumula sa kanyang armas. Nakuha rin sa kalsada ang maraming basyo ng bala mula sa mga armas ng mga pulis. Ang motorsiklo ng sospek na nalaman na walang rehistro at walang plate number ay dinala rin sa headquarters para sa mas malalim na beripikasyon kung ito ba ay nakaw rin. Nang kapkapan at suriin ng mga investigador sa pangunguna ng lead investigator ang mga gamit ng sospek, nakita sa kanyang bag ang ilang mga gamit na hinihinalang ng galing sa kanyang mga huling biktima. Kabilang dito ang 3 magkakaibang mobile phones, 2 wallet na may nilalaman na mga ID na magkakaibang tao, at isang halaga ng cash na pinaniniwala ang nakuha niya mula sa panloloob bago ang engkwentro noong Nobyembre 19. Isa sa mga ID na nakuha ay nakapangalan kay Juan, ang biktimang nag-report sa pulisya ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Bukod sa mga gamit na ito, nagsagawa rin ng fingerprint at paraffin test ang SOCO team sa labi ng sospek upang patunayan kung ito nga ang nagpaputok ng baril. Lumabas sa paunang pagsusuri na positibo ito sa gunpowder nitrates na nagpapatunay na nakipagbarilan nga ito sa mga otoridad. Samantala, ang katawan ng sospek ay inilipat sa isang lokal na punerarya habang hinihintay ang paglutang ng mga kanyang mga kamag-anak upang formal na kilalanin ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa opisyal na pahayag ni Major Fernando Cruz, ang nasawing si Ramon Mercado ay matagal nang nasa watchlist ng kapulisan sa lungsod at mga katabing lalawigan noong Nobyembre 2015. Hinihinala na siya ay miyembro o leader ng isang mas malaking gun for hire at robbery syndicate na nag-ooperate sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ang kanyang pagkamatay ay tinuturing na isang malaking pukpok sa operasyon ng naturang grupo sa rehiyon. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung sino ang mga kasamahan ng sospek na posibleng nagbibigay sa kanya ng impormasyon o nagtatago ng kanyang mga nakaw na gamit noong Nobyembre 2015. Ang mga nakuhang mobile phones ay sinailalim na sa forensic examinations upang makuha ang mga text messages at tawag na makapagtuturo sa iba pang miyembro ng grupo. Ang bawat ebidensyang nakuha sa gabing iyon ay naging susi upang mabuksan ang mas malawak na anggulo ng krimen. Kinaumagahan ng Nobyembre 20, 2015, ang balita tungkol sa madugong engkwentro ay mabilis na kumalat sa buong lungsod ng Davao, sa mga lokal na balita at radyo. Naging mainit na paksa ang nangyari. Maraming mga residente ang nagpahayag ng kanilang ginhawa dahil nabawasan ng isang mapanganib na elemento ang kanilang komunidad. Ang mga pamilyang dating natatakot lumabas sa gabi noong mga panahong iyon ay kahit papaano ay nakaramdam ng kaunting kapanatagan sa kanilang mga puso matapos ang pagkawala ng kilabot na sospek.
Nagbigay ng opisyal na pahayag ang lokal na pamahalaan kasamang pambansang pulisya noong hapon ng Nobyembre 20, 2015. Pinuri ng mga opisyal ang mabilis at matapang na aksyon ng patrol team sa pamumuno ni Captain Eduardo. Ayon sa pahayag, ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapakita lamang na walang lugar ang mga kriminal sa kanilang lungsod at hindi mag-aatubili ang pulisya na gamitin ng buong puwersa ng batas upang protektahan ang mga mamamayan. Subalit, hindi rin nawala ang mga katanungan mula sa ilang sektor ng lipunan noong Nobyembre 2015. May mga nag-apela na tiyaking dumaan sa tamang proseso ang investigasyon upang masigurong walang human rights violation na nangyari sa naturang engkwentro. Bilang tugon dito, siniguro ni Major Fernando na bukas ang kapulisan sa anumang independent investigation at ang ginawang aksyon ng kapulisan ay pawang self-defense lamang dahil sa direktang pagpapaputok ng sospek sa kanilang hanay. Para sa biktimang si Juan, ang kaganapang ito noong Nobyembre 19 at 20, 2015 ay nagdala ng magkahalong emosyon. Sa isang banda, natutuwa ang biktima dahil nabawi ang kanyang mga ari-arian at hindi na muling makapangbibiktima ang sospek. Ngunit sa kabilang banda, naroon pa rin ang matinding trauma na dulot ng pagkakaroon ng baril na nakatutok sa kanyang mukha. Ang alaala ng gabing iyon ay mananatili sa kanyang isipan bilang isang bangungot na mahirap limutin. Ang kaganapang ito noong Nobyembre 2015 ay nag-iwan din ng leksyon sa mga barangay officials. Dahil sa insidente, mas pinalakas sa mga barangay tanod patrols at dagdagan ang mga pampublikong ilaw sa mga madidilim na kalsada ng lungsod. Ang koordinasyon sa pagitan ng mga mamamayan at ng pulisya ay lalong pinatibay dahil napatunayan na ang mabilis na pag-report ng biktima ang naging pangunahing dahilan kung bakit mabilis na naapula ang masamang balak ng sospek. Sa kabila ng pagkamatay ni Ramon Mercado, nanatiling alerto ang kapulisan sa buong Davao noong huling bahagi ng taong 2015. Alam ng mga otoridad na hindi nagtatapos sa isang tao ang problema ng kriminalidad. Ang pagkawala ng isang leader ng grupo ay pwedeng magdulot ng pagluta ng mga bagong miyembro na susubok na pumalit sa kanyang pwesto. Kaya naman, ang sigaw ng mga residente noong Nobyembre 2015, manatiling gising, manatiling maingat at huwag magpakampante sa harap ng banta sa kalsada. Ang nangyaring ito sa Davao noong Nobyembre 19, 2015 na kinasangkutan ng 35-year-old na sospek na si Ramon Mercado ay isang malinaw at madugong paalala tungkol sa realidad ng ating lipunan. Sa bawat araw na lumilipas, may mga taong pinipili ang madaling daan patungo sa pera. Isang daan na puno ng karahasan, panlalamang sa kapwa at walang katuturang pagnanakaw. Ngunit ang daan na ito, tulad ng ipinakita sa ating kwento ngayon, ay lagi nagtatapos sa dalawang bagay lamang. Ang malamig na rehas ng kulungan o ang maagang hukay sa sementeryo. Ang buhay ng tao ay napakahalaga, ngunit kapag ang isang individual ay nagdesisyon na maging banta sa buhay ng iba, nawawalan din ang kapayapaan ng buong komunidad. Ang nangyari sa sospek sa gabing iyon ng Nobyembre 19, 2015 ay hindi isang dahilan para magdiwang, kundi isang malungkot na paalala na ang kriminalidad ay walang naidudulot na maganda. Isang pamilya rin ang naulila at isang buhay ang nasayang dahil lamang sa maling mga desisyon at kasakiman sa salapi. Para sa atin na mga mamamayan, ano ang aral na maipaalala ng kasong ito noong Nobyembre 2015? Una, ang kahalagahan ng pagiging alerto at maingat sa ating paligid habang naglalakad sa kalsada ng Davao o anuman lugar. Huwag nating baliwalain ang mga simpleng babala. Kung maaari, iwasan ang paglalakad ng mag-isa sa mga madidilim at liblib na lugar kapag malalim na ang gabi. Pangalawa, huwag tayong matakot na makipagtulungan sa ating mga otoridad. Ang mabilis sa pag-uulat ni Juan de la Cruz ay naging susi upang maagapang matakasan ng iba pa ang kapahamakan. Sa mga alagad ng batas tulad ni na Captain Eduardo Santos at Major Fernando Cruz, ang kanilang buhay ay lagi nakataya sa bawat paglabas nila sa kalsada upang magpatrolya. Ang kanilang dedikasyon noong Nobyembre 2015 sa gitna ng panganib ay ang siyang pumoprotekta sa ating mga pamilya habang tayo ay masarap na natutulog sa ating mga tahanan. Karapat-dapat lamang nabigyan natin ng halaga ang kanilang serbisyo at panatilihin ang suporta sa mga lawful operations.
na naglalayong panatilihin ang kapayapaan. Sa pagtatapos ng episode na ito ng Crime Diaries ukol sa madugong gabi noong Nobyembre 19, 2015 sa Davao, naiwan sa atin ang isang mahalagang tanong. Hanggang kailan natin nahayaan na ang takot ang maghari sa ating mga kalsada? Ang sagot ay nasa ating lahat. Sa pamamagitan ng pagiging maingat, pagtutulungan at pagiging mapagmatsyag, magagawa nating mas ligtas ang ating mga komunidad para sa ating mga anak at sa mga susunod pang henerasyon. Maraming salamat sa inyong pagsama sa madilim at nakakapangilabot na kwentong ito galing sa Davao noong Nobyembre 19, 2015. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito tungkol sa huling gabi ni Ramon Mercado, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong saloobin at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang totoong kwento ng krimen sa Pilipinas. Mag-iingat kayo palagi, buksan ang mga mata sa paligid at tandaan, sa gitna ng kadiliman, ang katotohanan at hustisya ay laging mangingibabaw. Hanggang sa susunod na episode ng ating Crime Diaries.